Napabaya ang himpilang panghimpapawid sa Pasipiko muling bubuhayin upang labanan ang China. Mga ulat kamakailan lang sa media ang nagpapahiwatig na ang isang maliit na isla sa karagatang Pasipiko ay magiging bagong harapan sa kaganapan ng kaguluhan sa pagitan ng Estados Unidos at China. Ito ay nagdulot ng alaala ng panahon ng digmaan noong ang islang tinutukoy, Tinian, ay nagsilbing pangunahing himpilan ng Estados Unidos sa pakikipaglaban-laban sa mga Hapons. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga paliparan na pinapatakbo ng mga Amerikano sa Tinian ay nagsilbing lugar ng paglipad para sa maraming mga pag-atake sa pamamagitan ng mga bomba, kasama na ang mapanirang mga atake sa Hiroshima at Nagasaki. Naiwang mapabayaan sa halos 80 taon, tila tatanawing muling gamitin ang mga paliparang ito habang nagpahayag ang Washington ng pag-aalala sa patuloy na pagtaas ng banta ng misail ng Beijing. Pero saan nga ba matatagpuan ang Tinian? At ano ang kwento sa likod ng liblib, halamang imbundong enklabing ito? Saan matatagpuan ang isla ng Tinian? Ang Tinian ay isa sa 3 pangunahing isla ng Northern Mariana Islands, isang teritoryong hindi nasaklaw ng Estados Unidos na matatagpuan sa hilagang karagatang Pasipiko. Kolonyal na Tinian. Ang mga kapuluan ng Mariana ay unang tinirahan mga 1,500 hanggang 1,400 BC. Kolonyado ng Espanyol at mamaya ng mga Aleman ang Tinian sa loob ng mahigit na 200 taon, mula 1,645 hanggang 1,879. Mahalaga ring sabihin na noong 1914 sa panahon ng unang digmaang pandaigdig, ang isla ay napasakamay ng mga Hapons. Pananakop ng mga Hapons sa Tinian. Sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapons, nagkaroon ng malawakang pagpapaunlad ng infrastruktura, kabilang ang pagtatayo ng mga pasilidad ng daungan, mga waterworks, planta ng kuryente, mga kalsada, at mga tahanan. Sa huli, noong ikalawang digmaang pandaigdig lang natanto ng Hapon ang estratehikong importansya ng Tinian bilang isang posibleng base para sa mga bombero ng Amerika. Ang isla ay agad na ginawang isang fortifyadong lugar. Labanan sa Tinian. Hindi rin nawala sa pansin ng militar ng Estados Unidos ang estratehikong lokasyon ng Tinian. Noong 1943, ipinlano ang pagsakop sa Tinian, kasama ang mga kalapit na isla ng Saipan at Guam. Noong sumunod na taon, noong Hulyo 16, 1944, nagsimula ang labanan sa Tinian na may pambomba ng US Naval na tumatarget sa mga mahahalagang pwesto ng mga Hapons. Sinundan ito ng opensibang pagsalakay noong Hulyo 24 nang ang 4th Marine Division ay lumusong sa baybayin. Sinuportahan ang infantry ng patuloy na pambomba ng naval at putok ng artillery. Sa himpapawid, ang US Navy Grumman TBF, isa si Avengers, na nakalitrato, ay kasama sa mga bombero ng Amerika na nagbibigay ng suportang panghimpapawid. Sa loob ng 1 linggo, nasugpo na ang mga puwersa ng mga Hapons, bagaman ang garnison sa Agiguan Island sa tabi ng timog kanlurang bahagi ng Tinian ay nanatiling matibay hanggang sa wakas ng digmaan, at sumuko lamang noong ika-4 ng Setyembre, 1945. Ang maikli ngunit marahas na labanan sa Tinian ay nagdulot ng pagkamatay ng 368 mga marinong Amerikano at 5,745 na mga kombatanteng Hapons. Nakalitrato ang mga nahuling mga kombatanteng Hapons na lumalabas mula sa kanilang taguan. Kasunod, ang transportasyong infrastruktura ng Tinian ay napabagsak sa pagkalatag, ang mga kalsada ay nawasak at ang mga bayan at nayon ay halos nagmukhang kahoy na tindahan. Pagtatayo muli ng Tinian. Ngunit kahit na ang mga Amerikano ay nasa gitna ng paglilinis, may mga plano ng ginagawa upang gawing isang mahalagang himpilan para sa karagdagang operasyon ng Estados Unidos sa kampanyang Pasipiko ang isla. Ang mga Seabees. Ang mga Seabees United States Naval Construction Battalions ay pinatrabaho upang itayo muli ang Tinian. Itinayo ang mga kampo para sa 50,000 tropa, at 15,000 Seabees ang nagpasimula na gawing pinakamalakas na himpilan ng himpapawid ng digmaan ang isla, na lumikha ng 87,900 talampakan na mga paliparan upang magamit ng mga B-2 Superfortress bomber. Northfield. Itinayo ang 2 komplikadong paliparan, Northfield at Westfield. Ang mga runway ng Northfield ay halos sumakop sa buong hilagang dulo ng isla, at nooy itinuturing na pinakamalaking paliparan sa mundo.
Ang apat na napakalaking pare-parehong mga runway ng Northfield ay oryentado ng halos silangan kanluran. Binubuo nila ang mga hardstand na itinayo para sa 265 na mga B-29 bombers eksaktong kung ano ang inaasahan ng mga Hapons. 509th Composite Group. Ang napakalabis na larawan ng kulay ng Northfield ay malinaw na nagpapakita ng mga B-29 bombers na nakaparada sa mga hardstand. Kabilang sa mga eroplano na nakikita rito ay ang mga nauugnay sa 509th Composite Group, isang unit na pinagkatiwalaang isakatuparan ang operasyonal na paggamit ng mga nuclear weapon. Westfield. Ang Westfield at ang apat nitong mga runway ay tahanan ng 58th Bombardment Wing. Ang unit na ito ang responsable sa mga mabagsik na atake sa Tokyo at iba pang mga lungsod ng Hapon, pati na rin sa mga target ng Japan na nasa malayong lugar tulad ng Burma, Thailand, at Sina. Nakalitrato rito ang malawak na lugar ng Westfield na binubuo ng mga pasilidad sa tahanan, warehouse, at mess hall. Ang Enola Gay nagtatagal sa Tinian. Bumalik sa Northfield noong unang bahagi ng Agosto 1945, ang B-29 Superfortress na Enola Gay ay nagmanyobra sa ibabaw ng isang bomb pit upang kunin ang isang bagong at nakapangingilabot na sandata. Little Boy ay inilalagay. Kapag nasa tamang posisyon na, unti-unti nilagay ang isang sikretong bomba na may code name na Little Boy sa tiyan ng eroplano. Kasaysayan ng misyon. Sa umaga ng ika-6 ng Agosto, ang Enola Gay, sa pamumuno ni Colonel Paul W. T. Betts, ay umalis mula sa Tinian. Ang patutunguhan ito ay ang Hapons na lungsod ng Hiroshima. Ang unang nuclear weapon na ginamit sa digmaan. Ilang oras pagkatapos, ang Hiroshima ay naging basag kamao, pinasabog ng unang nuclear weapon na ginamit sa digmaan, na ibinagsak ng unang eroplano na gumawa nito. Mabangis na pagsalakay. Isang litratista sa Northfield ang nakuna ng larawan ng Enola Gay, habang bumabalik sa Tinian, matapos ang kanyang makasaysayang pagsalakay. 3 araw pagkatapos, noong Agosto 9, isang pangalawang atomic bomb na kilala bilang Fat Man, ang nakuha ng isa pang B-29, ang isa ngayong tinatawag na boxcar. Ito ay pinadetonate sa Nagasaki. Iniwan ang Tinian. Sa pagsuko ng Hapon, iniwan ng Estados Unidos ang Tinian Island, bagaman nanatili itong nasa impluwensya ng Washington, na naging bahagi ng Trust Territory of the Pacific Islands na kontrolado ng Estados Unidos. Nakalitrato noong 1971 ang mga pabagsak at napupuno ng damo na punong tanggapan ng Japanese Navy's First Air Fleet. Mga labing gyera. Ang kamakailang larawan na ito ay nagpapakita ng nakarurusting at napuputol na looban ng Japanese Command Center. Mga relikto ng kaguluhan. Ito ang mga pabagsak ng isang napabayaang imbakan ng bomba ng gasolina sa tabi ng kalsada sa Tinian. Mga relikto ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nakakalat sa halos buong isla. Nakatigil sa panahon. Dito, ang pabagsak na katawan ng isang Japanese tank, kung saan nawala na ang kanyang barel, ay patuloy pa ring nagbabantay sa isang dating gun emplacement. Loading Pit No. 2. Ang pinakamahalagang paalala ng digmaan sa Tinian ay mismong ang bomb pit kung saan inilagay ang Little Boy bago ito dalhin sa kanyang mapaninding paglipad. Ito ang pinakapopular na atraksyon ng mga bisita sa isla. Mga paliparan na ginagamit muli. Samantala, ang mga halos 80 taong paliparang ito ng Northfield, na paksa ng mga kamakailang ulat sa balita, ay nananatiling laspag na sa panahon at puno ng damo. Pero hanggang kailan? Paghahanap buhay ng Northfield mula sa gubat. Ang karamihan sa Tinian ay gubat. Ang mga paliparang itinayo maraming taon na ang nakalilipas ay karamihang ibinalik na ng kalikasan. Isang malawak na pasilidad. Ngunit ayon sa ulat na inilathala noong Disyembre 21, 2023, sinabi ni Gen. Kenneth Wilsbach, pinuno ng Pacific Air Forces, sa Nikkei Asia sa isang panayam na kamakailan lamang na ang North Airfield ay magiging isang malawak na pasilidad kapag natapos ang trabaho upang buhayin ito mula sa gubat. Isang bagong depensibong harapan. At mas maaga pa nga, noong Oktubre 2020, mga batalyon ng Seabees, ang parehong mga unit na responsable sa pagtatayo ng orihinal na mga paliparan noong digmaan, ay nakitaang nagtatrabaho, gumagamit ng mabibigat na kagamitan at nagtatayo ng bagong infrastruktura sa Islang Pasipiko.
Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.